mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ka-business naming minamahal. Ayun kumusta po kayo, mga ka-business, at salamat po na marami sa patuloy niyong suporta at pagmamahal sa kabuuan ng ka-business family. Ayan So sa pagkakataong ito, mga ka-business, ay kasama natin ang Kuya Buknoy, siyempre si Chuchay. Naibangal daw, kada kayo Si Ate Mengay po, ayun So yan mga ka-business, meron lang tayong bahagyang interview, Kukuha lang tayong kaunting impormasyon patungkol dito sa kababayan natin na mapapanood nyo po mamaya-maya lang pagkatapos ng pagtatanong o kay Kuya Buknoy sa ilang impormasyon. Alright, so ayun Kuya Buknoy, itong mapapanood ng ating mga mahal na viewers, na kababayan natin, ay ano ba ito, may kapansanan? Sa pagkakaintindi ko, kuya, mayroon siyang stroke. Stroke siya. Kaya ganun yung kanyang pangangatawan ay dahil sa stroke. Opo, stroke hindi siya kapansanan. Opo, stroke siya. I mean, hindi, yung katulad ng limbawa ay inborn, mga ganun, Ayun, so at least naging malinaw. Tapos, ano ang hanap buhay niya? Pangangalakal, kuya, nangangalakal pa rin siya kahit ganun yung kalagayan niya. Okay. Yung pamilya niya ba ay nakausap niyo po? Taga saan ba sila? Anong probinsya? Meron ba itong asawa? May mga anak ba? Yung kanyang tinirhan kasi sa ngayon ay sabi niya kapatid niya, pero hindi ko pa nakausap. Kasi medyo na rin sa oras wala na. Okay. So at least meron siyang kapatid pala. May kapatid. Mga ilang taon na ba ito? Nasa 59. Almost magsi-senior na po, mga ka-business. Paano niyo po ito nakilala? Actually, kuya, yung kuha na yan, bago ko siya na-scout talaga, si Mingay ang unang nakakapansin niya sa pamagitan ng Facebook. Sa post sa Facebook? Opo, post sa Facebook. Ayun. Paano po yun, Ganito po yun, mga ka-business kuya. Ganito yun. Kasi nag-scroll ako ng Facebook, hawak ko ng cellphone. Tapos, napansin ko po na may nag-post ng isang video ng matanda na nahirapan siyang magtulak ng karton. Ano ba yung nag-viral ba yun, te? Hindi naman. Hindi naman niya. Pinost na lang. Wala pa pong 1,000 yung nanood. Okay. So, hinahantig po ako kasi nakita ko si tatay, parang tagilid or whatever yung pagtutulak niya. Yung post ni Sir Leon Di Remigio Cohotan. Ay, shoutout po, sir. Salamat po marami doon sa nag-post po sa Facebook. At ayun po, nagbigay daan po yung inyong ipinost doon kay tatay para kami naman po na mga naghahanap ng mga kababayan natin karapat-dapat na matulungan. Thank you so much, sir, and God bless po. Sige, Ate Mengay, tuloy mo na. So, yun po. So, ang ginawa ko, chinat ko po yung nag-post. Okay. Ngayon, dali-dali naman po siyang nag-reply. Thank you po sa inyo. Bakit mo naisipang sa business official i-upload dito kayo, Noy? Siyempre, sa akin kasi wala pa naman talaga tayong kakayahan pagdating sa ganyan. At ang ating kuya ay handang tumulong higit sa lahat kasi ang dami naman yung kuya. Kaya nirekomenda ko kay kuya, mga ka-business. Sabi ko, sa kay kuya ko to ibibigay. Okay. So yan, at least naging malinaw po, Kasi baka mag-isip yung ating ibang mga manunood na, bakit hindi na lang sa channel mo in-upload? Ayun po, sana nabigyan ng linaw yung bagay na yon, na sa ngayon, ang Kuya Buknoy at ang Ate Mengay ay saktuhan lang din po yung kanilang revenue sa YouTube. So ayun, panoorin natin ito, mga ka-business, at pagkatapos ay lalarga na rin kami. Yes po. Mga ka-business, para makita ko personal yung kalagayan ni tatay. Yes po. Mama ko, kuya. Opo. God bless ating lahat. Dito ako ngayon sa paligid ng GTD yung mga business. Ito po yun. Kasi may hinahanap kami rito, Meron kaming hinahanap na isang matanda, mga ka-business na nangangalakal, mga business. Ito ay na-scout ni Mengay, mga ka-business, sa pamamagitan ng Facebook, mga ka-business na pinamahal.
Ngayon, hahanapin natin siya, ano? Hahanapin natin siya. Sana matagpo natin siya. Tay, may tanong ko lang sa iyo. Kilala mo ba yung ano ko, yung pinakita ko sa yung picture? Kilala mo si tatay? Nelson po yun. Nelson ang pangalan ni tatay. Kumpare ko po. Kumpare mo siya. Opo. Ngayon, medyo nakatawag sa amin ng pansin si tatay. Gawa ng sa ganung kalagayan niya ba? Hirap na hirap na. Oo. Kaya natawagan kami ng pansin doon sa nakita namin. Kaya inahanap ko siya. Kasi po, sinasabihan ko yan. O igal ka. Ilang buwan kasi natitira siya na po. Ganyan. Oo. Kaya po, pagano, inaalalayan ko pa nakakit siya sa tricycle. Hinahawakan ko lang. Oo po. Ayun niya. Ganun yan. Mga anong oras siya kaya siya makakauwi, tay? Yo, baka sumadamit. Yan po mga kabisnes si Ate Raquel. Kilala pala niya si Tatay Nelson, mga kabisnes. Kasi hinahanap namin siya, no? Hinahanap namin siya batay dun sa na-scout ni Mengay dun sa pamamagitan ng Facebook, mga kabisnes, na natawagan ng pansin gawa ng sa naging kalagayan ni Tatay ay tumbang higap. So yun lang naman, ang akin lang naman dito te ay kung sakasakali naman, no, kasi kailangan kong makausap si tatay. Opo. Kailangan kong makausap. Pero At kung ang saan po umuwi yun, mga 7 o'clock o 8, yan, dalawang. Kasi ang ano natin, siyempre, kahit papano, na nakita natin yung kalagayan man ni tatay, na ibig sabihin na makapagpaabot man lang kahit makaunting tulong din sa naging kalagayan baga ni tatay, no? Pero kailangan pa natin kasi siya makausap. No? Parang ito yung siya mga kabisnes, ito yung sinasabi ni kuya. Ayan siya, oh. Siya nga ito. Kailangan po tayo dito sa bigyan natin ng photo niya. Parado natin. Parang siya ito eh. Bakit mga kabisnes sa ay, parang ito na yung hinahanap natin mga kabisnes naming minamahal. Ay, magandang gabi. Oy. Saan ka uwi? Yeah, sa Batibis. Okay lang, nakapindyo tayo. Okay lang. Anong pangalan niyo po? Edson. Kayo po yung hinahanap ko tayo. Galing ako doon sa kumari mo sa doon may baba sa dito lang sa may baba nitong gas station. Ang pangalan niya si Raquel. At saka si Kuya Roland. Oo. Tara tayo, dalhin mo na doon, iuwi mo na yan. Kakausapin kita. Ano, di na kaya maglakad? Kung saan? Ano po, meron lang akong dapat itanong tayo. Baka sakaling may mahabag, no? May maawa sa ganitong kalagayan mo, no? Baka sakali lang may magbigay sa'yo ng kaunting ano man lang, kunting tulong man lang, tay. Pero kailangan mo na kitang makausap. Okay lang po ba? Ano ba ang ipatara magsulkata natin? Yung kasi anong pantay? Anong pinaka-probinsya mo? Batangas. Tapos ang mga anak niyo po nasaan? Buhay sa pamalit pa. Asan na ngayon? Buhay pa yung anak niyo po? Buhay pa, pero maliit pa. Maliit pa? Ay, ilang taon na po ba kayo nag-asawa? Asawa mo sequence asawa ko pa. Ilang taon na po kayo nag-asawa tayo? Ay. 32. Nasaan na po ngayon yung asawa niyo po? Maliit pa. Natatapos po. Yung anak niyo po. Basta kapatid niyo po. Yung inuuwi ngayon, nandoon yung anak niyo po. Nagtrabaho na? Hindi pa. Hindi pa. Ang asawa niyo po, nasaan? Naglalaba. May asawa po kayo ngayon?
Ano yan pa? Ano yan yung unang asawa, ganun? Unang asawa. 32 kayo nag-asawa. Ilang taon na po kayo ngayon, tay? Tay, 59. Kawawa naman sa tatay. Ano, kaya po ba itulak yan, tay? Kaya po ba itulak? kaya ko. Puntaan ko yun si Ate Raquel para matulungan po kayo. Para may, kasi may dala kasi akong motor. Ako na sana magtulak yan. Doon lang tayo sa akin ni Raquel siguro mag-usap. Okay lang po ba sa inyo, tay? Okay ka. Okay lang. Yun nga, batay sa nakita namin sitwasyon mo, kaya, yun ba, yung, siyempre nakakaawa, no, sa ganito sitwasyon mo, no? Ano ba talaga yan? Stroke, tay? Stroke? Mild lang. Mild stroke lang. Pero kaya mo naman maglakad. Kaya ko. Okay, andito na si ate, oh. Ito, natagpuan ko na siya, oh. Paano to? Paano ang sistema ng pag-uwi nito? Hindi ko, itatakay ko po dyan sa tricycle. Tapos yung kami po, itatagak. Ikaw ang magtutulak. Oo. Ano na yan? Oo. At usapan natin. Oo. So ngayon, ito tatay, nagtatanong talaga siya kung ano daw ang pag-uusapan namin. Yan nga, hindi kasi makakaintindihan dito kung napakaingay. Dapat doon tayo sa inyo. Doon tayo sa inyo. Mahirapan po yan nato. Kailangan po natin pasok na ito. Oo. Paano? Isakay na natin siya sa tricycle muna. Opo. Tapos Sige. ako magtulak nito. Oo. Pagkatapos ikaw na magtulak niyan. Opo. O sige na, ano muna kayo ng tricycle. Tawag na muna tricycle para kung mga business tawag muna ng tricycle para makauwi si tatay doon sa kanyang umari kasi doon pala niya iginagarahe itong kanyang kariton, mga kabisnes. Batay nga doon sa kwento ni Ate Raquel. Nakausap ko na kasi nga yan, mga kabis, kanina. Yun nga yung kanyang trabaho, nag-aabang siya ni Tatay Nelson tuwing ganitong oras. Kasi nga, para maisakay sa tricycle. Kasi katulad yan, pagod na si Tatay. Nakabinta ka na, tay? Nakapambinta ka na po kayo? Konti lang. Kunti lang ang nabinta nyo po. Tay, ako nga pala si Kagwang Buknoy Official. Kagwang Buknoy Official. Naka-video tayo. Okay lang naman sa'yo, ha? Okay lang. Okay, salamat, tay. So yun, doon na lang tayo magkwentuhan sa kila ni Raquel. Kaya maingay man dito, maingay. Di man tayo magkaintindihan. Okay lang po. Sige po. Hintayin lang natin yung tricycle, tay. So yun po, mga kabisnes, ganito pala ang sitwasyon niya. May taga-sundo sa kanya, no? Pagka di niya na kaya maglakad, mga kabisnes, sinusundo itong kanyang kumari. No? Yan ang ginagawa nila. Sundo niya yan, tapos uuwi yan si Tatay Nelson doon sa kanyang tinitirhan ni Nanay Ate Raquel. Doon mo na yan dadalhin kasi itong kariton nga ay itutulak niya pa yung papunta doon. Yun. Pero ito ang sitwasyon niya lagi araw-araw. Hirap. Ano kaya po? Kaya mo? Kaya bang may angat, tay? Kaya bang may angat? Hawak ka dito sa akin. Hawak ka dito sa akin, tay. Yan, hawak. Sige, hawak, tay. Sige. Sige. Sige, tay. Sige. Opo ka. Tinatansya, sir. Tinatansya niya. Opo. Para maka-dance ka. Sige. Ayaw niya magpahawak mga kabisnes kasi siya ang tumatansya sa galaw niya, mga kabisnes. Ayaw niya magpahawak. Kasi pag dalawa nga naman kayong hawak doon, di siya makabuhilo. Di siya makaka-diskarte kasi mayroon siyang diskarte gagawin. So ano tayo, kaya ba? O kailangan nating Ito pala. Ang dakikat. Ganito ba, Ate Raquel, ang sitwasyon mo araw-araw, sa kanya? Di no? Ako ba nakita na? Sorry. Excited. Oo. Salamat sa iyong sakripisyo nito, ate, no? Kasi grabe talaga ang sitwasyon ni tatay. Asawa ko eh. Nagmatansya ko. Para ang hirap lang tansyahin, ang tagal niya makasakay pala talaga. Kaya yan. Ayaw naman niya magpahawak.
Kasi hindi rin siya ayaw niya kasi hindi rin siya makatansya. Hindi, tinatansya niya. Pag nakaupo na siya, sir, tatahin na siya. Bakit? Oo. Atay, iangat ko yung paa. Kailangan ko bang iangat yung paa? Oo. Ha? This one. That's this one. Yan. Sabi mo, Yan pala ang diskarte dapat. This one. Sige. eh, Sige. Sige tayo. Yan. Yun. Tama diskarte doon pala. oo. Oo. Sige, ako na magtulak. Sige tayo. Hindi, susunod ako doon. Ako. Ayun ha, patalastas lang po tayo muna sandali mga ka-business, ano? So yun po, kami po ay dealer ng mga sewing machine. Iba-ibang klase mga sewing machine po, high speed, aging, piping, etc. Ano po, household, industrial. Meron po tayo niya mga ka-business. So doon sa mga inquiries po, paki-message nyo po yung Facebook page namin. At paki-contact rin po kami sa aming cellphone number. Maraming salamat po mga ka-business. So yun, tuloy na panonood. Discover! Yan na po si tatay. Mating na. Business. Dito pala yan siya umuwi para iparada ang kanyang tricycle. Ay, tricycle. Yung kanyang kariton, mga ka-business. Ito yung kariton mo. Business shop. Wala nang laman kasi napintan niya na raw po. And mayroon siya ditong mga tinapay. Tinapay siyang baon-baon. Kaya ba ya? Ay, teko. Kaya ba ya? Kaya? Okay, thank you. Kaya ya, thank you. Built to go, yeah. What was it? This is Sus na po, ang ano natin, battery, malapit na po lang malubat, no? So, tay, ganito. Kasi nga mayroong naka ano sa iyo, no? May nakapag-post doon sa iyong kalagayan, tay, no? Sa Facebook, sa panood namin, no? At siyempre, hinanap namin kung saan ka nagawi. Ngayon, ito na nga, natunto namin na may nakapagsabi kasi doon sa yung nag-post na taga rito ka raw sa Jindi, kaya pinasyalan kita rito, tay, hinanap kita. Kasi yun nga, sa naging kalagayan mo, bakit tayo hindi ka tumitigil sa pagtatrabaho sa ganyang kalagayan mong yan? Ayan lang kabubuhay ko. Ayan lang kabubuhay ko. Yan na lang ay kinabubuhay mo. Ang asawa niya po ay wala na. Labada. Naglalabada. Okay, naglalabada. Ilang taon na ba si Mrs.? 40 plus. 40 plus. Pero bakit tay ano pa rin pinipilit mo sadyang napakahirap na po hirap na po kayo talaga kung gumalaw po delikado po kasi sa kondisyon niyo tay, baka mamaya kayo naman ay madisgrasya sa daan. Wala talagang ganun pero nag-iingat naman ako. Ingat naman ako. So yung bukod doon sa ano nyo, yung hanap buhay ng misis mo, bilang naglalabada ka mo, nakakasapat naman po ba? Nakasapat ka kahit paano. Sapat naman. Nangungupahan po ba kayo, tay? Nangungupahan po kayo. Ibig sabihin yung kita niyang nasasapat na yan, kung sapat naman pala doon sa kita ng misis nyo, dapat huwag na muna siguro kayong Kailangan. Talagang basta laban lang talaga kahit anong mangyari. Walang tigil. So kailan pa po kayo naging ganyan, tay? Mga 4 na taon na. 4 na taon na. So dati-rati nung hindi pa kayo ganyan, tay, saan kayo nagtatrabaho? Nagbubuti na. Nagbubuti lang kayo simula pa noon. Hindi kayo namamasukan ng isang panya ganyan? Namasukan ako. 30 namasukan ako. 30 years old. Anong trabaho po ninyo noon?
Na, construction. Construction. So ilang taon po kayo nag-construction tay? Mga 5 taon. 5 taon kayo nag-construction. So ano yun, talagang pagod yun. Baka hindi kaya sa ano tay, yung sa sobrang pagod ba, tapos ano, naliligo kayo tay? Sa tingin nyo po, sa anong dahilan kaya, bakit nagkaganon? Sa pagod na rin. Sa pagod na rin ano, tapos yung di maiwasan kasi rin, lalo kung talagang masarap maligo dahil pag-construction kasi naroon ng katotohanan tayo, medyo madumi no, kaya masarap maligo. Kaya kahit siguro pagod, naligo po kayo. Kaya yun ang naging resulta mga kabisnes talaga, yung pag-tab nito, yung napakahirap pa ng trabaho sa construction. Pagkatapos siyempre nga naman, hindi maiwasan din talaga na kailangan maligo dahil nga marumi. Pero yun ang naging resulta pagdating ng panahon talaga, aanihin talaga rin talaga. Yan ang mahirap sa sa construction ba. Siguro magsisilbing na rin ito, babala na lang din siguro sa marami, no? Sa mga namamasukan ng tulad ng ganyan, hindi naman sa miniminos natin dahil siyempre marangal hanap buhay naman yan. Pero yun bang yung pag-iingat sa sarili mga kabisnes ay huwag talaga basta-basta na katulad ngayon, katulad sa sitwasyon ni tatay, dati siya construction, tapos ayan, yun sabi nga niya, di man maiwasan maligo, pagod. Ito na ngayon ang naging problema mga kabisnes. So magsisilbing paalala no sa marami, pagka hindi talaga po pwede na magbasa dahil nga galing sa pagod, wag niyo na pong gawin. Wala naman pong, sabi nga nila, wala namang namatay sa dumi. Mas maraming na napipinsala ang katawan dahil sa sobrang kalinisan. Sobrang kalinisan, oo. Diba? Sa sobrang kalinisan, sige, kahit pagod, sige, ligo, nagbasa na nagbasa. So ayun ang naging resulta mga kabisnes. Ito na nga yung nangyari kay tatay ngayon, kay tatay Nelson. So kahit pa sa ganyang kalagayan ni tatay Nelson ay tuloy pa rin ang buhay tay. Trabaho pa rin kahit hirap. So yun nga yun, sa nakikita ko sa iyo kanina, ultimo sa pagsakay ng tricycle, hirap na hirap po kayo. Napakadelikado po Saka yung gusto kong tumulong mga kabisnes, sabi niya huwag mo akong hawakan kasi parang di daw siya makadiskarte kung paano niya i-diskarte pagpasok sa loob, kasi di naman po pwede nga naman kaming dalawa magsiksikan doon sa siguro siya gumawa ng paraan kung paano siya makapasok mga kabisnes. Kaya yun nga lang, nasa nakikita natin ganitong kondisyon mga kabisnes, napakahirap talaga. So yun tay, ganito. Kaya ako narito tay, kaya yun nga inaalam natin yung yung sitwasyon mo, no? At least ngayon nakausap na kita ng personal na ganito pala ang naging sitwasyon kung bakit nagkaganyan ka, ay na-stroke pala kayo. No po. Sana may awa ang Panginoong Diyos na magkaroon ng sagot yung iyong yung sitwasyon mo ngayon, na kahit sa papaano ay mapabutan ka man lang, na makapagpahinga ka man lang tayo ng kahit sabi natin makapagpahinga ka man lang, kasi sabi mo nga araw-araw umalis ka lalo pat mga kabisnes sa panahon ngayon, sobrang init mga kabisnes, ay hindi talaga natin maiiwasang mag-alala sa ganitong kondisyon, kasi katulad niyan, ultimo sa pagtawid, hirap yan mga kabisnes, may tulak-tulak pa siyang kariton. Ang kariton pa naman niya ay hindi rin magandang kondisyon ng kanyang kariton kasi may tabi-tabi ngita rin Duputi na itutulak niyo pa po yan tay. Natutulak naman. Pero talagang naroon na katotohanan, hirap talaga itulak kasi malaki. Malaki. Oo. So yun ang punto rito mga kabisnes, ang atin dito na kahit sa man lang ba, sabi natin mga 1 linggo, 2 linggo, makapagpahinga man lang ito. Pagpahinga man lang. So ngayon mga kabisnes, ang purpose ko dito, may rekomenda natin sa kabisnes official na sana mabigyan ng mabigyan ng pagkakataon na ito ay mapaabutan din mga kabisnes, makapagpahinga man lang ito yung ating kababayan na grabe lumalaban sa hirap ng buhay.
kahit ganitong kondisyon, ay sabi niya ay hindi raw siya hihinto. Hindi ka talaga hihinto tay, sige lang nang sige, kahit yung ganun ng kondisyon ng katawan mo. Hindi ka hihinto talaga. Mahirap naman tay, baka pwede namang makisuyo sa'yo. Kahit man lang siguro mga 2 linggo, pahinga ka lang muna. Nagpapahinga naman ako. Nagpapahinga naman po kayo. Sige tay at ngayon kay nakausap naman kita, ako po pala si Kagwang Buknoy Official, At may awa ang Diyos na mapuntahan ka namin dito. So hindi lang ako mangako tay kung anong araw, Hindi lang kami mangako kung anong araw. Pero may awa ang Diyos, makakabalik kami rito. At salamat sa iyo tay, salamat sa iyo at nakauwi ka ng ligtas. Salamat. Oo, sa kabila ng ganong kalagayan mo, At ito na nga mga kabisnes, na-scout na natin si Tatay Nilson ang pala ang kanyang pangalan. Kasi napanood lang natin ito sa Facebook mga kabisnes. At yun, babalik kami rito pero hindi pa kami mangako kung kailan mga kabisnes. Siyempre at ang kabisnes official ay busy rin mga kabisnes. Kung hindi pa natin masasabi kung kailan kami makakabalik dito, pero sisikapin namin na makabalik kami na kahit papaano mga kabisnes. Kaya sa sitwasyon ni tatay, lumalaban ng patas, lumalaban ng parehas, kahit hirap ang buhay, hirap maglakad. Kumbaga yung lakas niya talagang pinipilit niya lang po talaga para kumita lang, kasi ang sabi nga niya ay ang kanyang anak ay wala pang anak buhay dahil maliit pa. Ilang taon pa po tayo? Ilang taon? 5 taon lang. 5 taon. So 5 taon lang po mga kabisnes ang kanyang anak. Tapos nagpasalamat nga rin tayo dito kay Ate Raquel dahil ito talagang nagmamalasakit mga kabisnes si Ate Raquel talagang halos araw-araw. Ate Raquel, ganito ang ginagawa mo, susunduin si tatay para maigarahe dito ang kanyang kariton, Pagkatapos maigarahe dito ang kariton, saan na naman siya pupunta? Uwi na po siya. Uuwi na po siya. Isasakay mo na naman po siya sa tricycle ulit. So yun, ganun pala ang siste araw-araw. So ibig sabihin napakahirap na sitwasyon to mga kabisnes na laging ganito ang sitwasyon niya. Kasi hindi nga naman niya pwedeng itutulak pa niya pa uwian ko dahil sobrang layo kasi dito lang siya naglalagi, di ba? Dito lang siya madalas naglalagi. Opo, So, doon sa palengke katapat. Oo, so, kumbaga ito yung pinakamalapit na paraan na may parada yung kanyang kariton. Tapos babalik niya siya doon sa kanyang kapatid ba yun? Opo, kapatid niya po. Oo, may kapatid pala siya mga kabisnes na nagkukup sa kanya. Tapos sabi niya, nag-upa kayo doon tayo sa kapatid mo tayo? Hindi. Pa daw kayo pang nagtawad? Hindi. Hindi kayo nag-upa? Sabi niyo po kanina, nag-upa po kayo? Sabi niyo to pa na inubulkin. Net. Kahit maubaw kasi Ha? sa kanya naman yung actual yung tirahan kanya naman kasi yung tirahan. Oo, sa kanya naman yon. So ano na lang ang ginawa mo tay? Kumbaga nag-usa kang mag-abot o talagang sinisingil ka sa upa? Nagpusa lang po kayo nag-abot. Pusa na nag-abot. Pusa na lang po kayo nag-abot. Sa kapatid nyo. Ayan po mga kabisnes. Kanina kasi nung tinanong ko, sabi niya nag-upa daw siya. Tapos ngayon ay ang tinitirhan pala niya yung kanyang kapatid. Tapos hindi daw siya nagpusa na lang siya. Nagpupusa na lang siya mag-abot sa kanyang kapatid. Fasting. So tay, sige sa muli salamat ng marami. At ako'y tutuloy na rin. Uuwi na ako kasi sa Caloocan pa ako uuwi. Caloocan North pa ako uwi, medyo malayo pa. At least yun, natagpuan kita. At i-recommenda kita sa Kabisnes Official, sana may awa ang Diyos na isa ka sa mapili tay, isa ka sa mapili, bilang beneficiary ng Kabisnes Official, Okay, hanggang dito na lang siguro mga kabisnes naming minamahal yung aking video, kasi magabi na rin. Kailangan ko na rin makauwi mga kabisnes kasi malayo-layo pa. Ako na lang mag-isa, mga kabisnes naming minamahal. So hanggang dito na lang po ang aking simpleng video mga kabisnes naming minamahal.
Maraming salamat po sa inyo mga kabisnes may minamahal. Right? God bless po sa ating lahat. Birabanat lang po. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pamilya at pangkabuhayan, tunay kang ang maaasahan. Mahal namin kayo, pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mga gawa